ngayon ay ginugunitan natin si San Martin ng Tours, isang obispo at sundalo na naging santo. Isang huwara ng kababaang loob, kabutihan at habag sa mga dukha. Siya ay isinilang noong 4th century at naging sundalo ng Imperyo Romano bago niya tuluyang inialay ang kanyang buhay kay Kristo. Ang pinakatanyag na pangyayari sa kanyang buhay ay nasa gitna ng panahon ng taglamig. May pulubi siyang nakitang giniginaw. Wala siyang dalang yaman, tanging balabal lamang. Sa awa at kababaang loob, hinati niya ang kanyang balabal at ibinigay ang kalahati sa mahirap. Kinagabihan, nagpakita si Jesus sa kanya sa panaginip, suot ang kalahating balabal na iyon at sinabi sa mga anghel, "Si Martin, bagaman hindi pa biniyagan, ay dinamitan ako." Sa sandaling iyon, naunawaan ni San Martin na ang bawat mabubuting gawa at awa sa mahihirap ay mismong paglilingkod kay Kristo. Iniwan niya ang pagiging sundalo, nagpabinyag at buong buhay na naglingkod bilang monghe, pari at kinalaunan ay obispo sa Tours sa France. Bilang obispo, hindi naging marangi ang kanyang buhay. Namuhay siya ng simple kasama ang kanyang mga pari at madalas ay bumibisita siya sa mga mahihirap at may sakit. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang tanda ng dangal, kundi pagkakataon upang maglingkod. Ang kwento ni San Martin ay nagpapakita sa atin na ang tunay na pananampalataya ay naipapakita sa mga simpleng mabubuting gawa na puno ng pag-ibig. Tulad ni San Martin, kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, lalo na ang mga dukha, nagugutom at inaapi, tayo ay nagiging tunay na saksi ng presensya ni Kristo sa mundo. Sa ating panahon ngayon kung saan laganap ang kawalang pakialam sa kapwa, tayo ay tinatawag na gayahin si San Martin, maging mga kasangkapan ng awa at malasakit sa mundo. Ang bawat kabutihan natin na ginagawa sa ating kapwa ay may dulot na pagpapala mula sa Panginoon. Kung paanong hinati niya ang kanyang balabal upang ibigay ang kalahati sa dukha, tayo rin ay tinatawag na hatiin ang ating mga sarili, ang ating panahon, kakayahan, pag-ibig at awa upang ipadama sa iba ang pag-ibig at presensya ni Kristo. Sa ganitong paraan, nagiging totoo sa atin ang sinabi ng Panginoon, "Sa tuwing ginagawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa." San Martin ng Tours, ipanalangin mo kami.